Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yon. Huwag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan, minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Halimbawa, kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban 6 million. Ganon kayang dayain yon. Sigurado naman ako, because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta. Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Tawagan si Pastor Apollo Sikibuloy na ayusin ang kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang pahayag ni Attorney Israelita Torreon, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy sa press briefing ng Duterte and senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ng mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna lang nanawagan si Pastor Kibuloy ng manual counting ng mga boto, kasunod ng umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP laban na tinaguri ang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated. Maganda itong punto ni Atty. Vic. Nanawagan siya sa mga nanalong congressman at nanalong senador. Kaya ako pasensya na po, nananawagan ako sa ating mga kakamping senador, supposedly. Senator Bongo, Senator Bato, Marcoleta. Senator Marcoleta, huwag niyo pong iwan ang Duterte 7. Duterte 7. Tama. Duterte 7. Huwag po niyong iiwan. Ito po ay panawagan sa inyo. Kung talagang tayo ay para sa bayan, kalkalin natin ho ito. Alamin po natin at siguraduhin po natin na talagang walang nangyaring dayaan. Hindi ho pwede kasi ano ho ba yung pinipilit lamang ng grupo na ito? Yung tinatawag na hybrid. Diba? Pag bumoto ka, ipapasok mo. Walang problema doon. Pero pag sa counting na, dapat imamanual. Muna. Tapos, tsaka itatransmit na pwede na yung automation na, yung
through kung ano man way of transmission nila. Pero at least, merong record manual. Ano ba ang naging resulta ng presinto na ito? Yan. Di ba? May check and balance. May nag-manual, meron ding nagbilang ng automation. Dapat magtugma yun. Pag hindi nagtugma yun, ay sandali, merong kumalikot ng computer na yan. Simple-simple lang eh. At yan po ay nasa batas. Nasa batas po natin yan. Bakit hindi ginagawa ng COMELEC? Ano to? COMELEC nga? Di ba ho? Simpleng-simple lang. Hindi ho nananawagan na palitan ng ng kung ano-anong machine, palitan si chairman. Hindi. Simple lang. Pumili lang tayo ng ilang presinto na i-manual natin. Bilangin natin manually. Tapos itugma natin. Tumama ba? Kasi mantakin mo. Boboto ka. Pasok mo sa computer. Tapos magta-transmit na. Yun na yun. Anong check nun? Wala. Yung nga lumabas na ibinoto mo, iba lumabas eh. Paano mo sasabihin na check yun? Nagigets mo? Doon pa lang eh. Sandali. Katarantaduhan no itong eleksyon natin. At mga kababayan, ito ang pinakapundasyon ng ating bayan. Hindi mababago ang ating bansa hanggang bulok ang sistema ng eleksyon. Bakit? Mananatiling mananalo at mananalo ang may pera. Ang kayang magbayad para imanipula ang eleksyon. Mananalo at mananalo. So kung ang isang tao, inalok nga, remember inalok po ng 400,000, 400 million. Hindi ko na lang sasabihin kung sino pero napaniginipan yan ng asama ko pero ako alam ko totoo yan. Inalok ng 400 million. Ipapanalo ka namin. Buti itong tao na ito maprinsipyo, makadiyos at talaga namang may paninindigan laban sa korupsyon. Ang sagot niya, gusto kong tama ang pagkapanalo. Hindi dahil sa korupsyon. Kasi mantakin mo, ang bukang bibig mo, bitay sa mga korupsyon tas magbabayad ka ng 400 million para manalo ka. Tama, mali. So hindi ho siya kumagat. Hindi ko na lang papangalanan to kasi I'm not authorized to say his name. Hindi ko na lang papangalanan to pero hindi niya kinagat yung 400 million dahil prinsipyo ang tao na ito. Zero corruption. Yeah? Hindi niya ho kinagat. Isipin nyo na lang. Kaya nga ako nagulat eh. Kasi the same 400 million na nahuli sa Cebu, kanino ibibigay yun? Yun ba ibibigay sa... Ewan, no comment. May alam pero hindi ko sasabihin. Akin na lang. Sa Cebu pa talaga. Di ba? Anong ibig sabihin nun? So, can you just imagine this? Politicians are winning because of money. Sa tingin niyo, saan nila babawiin yun? Wala. Hindi, mapagbigay lang sila. Mapagbigay lang. Babawi yan. Kaya nga ako, pangarap ko in the future, pangarap ko na magkaroon talaga tayo ng mga leaders na hindi naglabas ng pera, pero nanalo. Meron, ilan-ilan, especially sa mga local government. Meron yan. Mga talagang isinuka na, katulad ni Gwen, na wala namang pera yung kalaban, sakto lang, pero nanalo. Di ba? May mga ganyan, pero sa national, naku, matinding bilihan na gaganap dyan. Paano natin itatama yan? Eto, manual recount. I-manual natin. Halo, hybrid. May manual, may automation. Di ba? Election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting, pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Atty. Raul Lambino, na personal na nakaranas ng aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto
para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Nakgaling Ayan, talaga. bago siguro tayo magtanong kay Atty. Torion, tanungin muna natin yung mga manonood. Ay pabor sa Napunta ka lang ng Amerika, ganyan na suit mo, ha? Hifaffer ka na ngayon, ha? Dati ng Amerikana ka, ha? manual recount, ilagay nyo dyan sa comment section, yes. Kung hindi naman kayo pabor, ilagay nyo rin. Kung kayo yung mga bashers, ilagay nyo rin dyan, no. Ngayon, tanungin natin si Atty. Torion kasi nabanggit kanina, ayusin natin yung sistema. So ano bang hahabulin natin dito sa manual recount? Yung susunod na election sa 2028 o maihahabol pa natin na posibleng mabago pa ang desisyon ngayong 2025 election? Well, ganito po, no? Una, nananawagan tayo, verbal call ito. Ang unang nananawagan nito si Pastor Apollo Sikibuloy po. Through a Facebook post na pinick up po ng Philippine Star and national mainstream media, no? Kaya nag-viral po ito and ang dahilan po nito ay may legal basis talaga. And nung na-discuss natin ito sa ating mga kasama sa Duterte, yung Duterte 7 po, lahat po ay nag-agree kaya gawa kami kanina ng press conference, no, na pag-agrihan ng grupo na dapat suportahan yung pananawagan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Now, verbal call pa lang yan. Later on, pina-finalize natin yung manifestation. Una, hiwalay yung opinion ng grupo. Supposedly, manifestation with motion to suspend proclamation. After much discussion po, baka sabihin po ng mga nasa kabilang kampo na, sur-loser lang yan kasi mga talunan yan. Kaya ipapasuspend nila yung proclamation. Naging unanimous yung decision na i-follow din si Pastor Apollo Sikibuloy. Ay ano yun? Na maski i-conduct yung manual counting, kung aakyat yung boto nila, hindi sila uupo. So kaya, galing, winala ko no? yun sa aking draft ng aking manifestation with motion. Yung ipasuspindi yung proclamation. I-proclaim kung sino yung nanalo nila. Ayan, malinaw, ha? Sa mga, pasensya na, sa mga ulul dyan na nagsasabing bitter lang, kaya po ginagawa itong panawagan na ito. Hindi po. Tinanggal na doon sa manifestation na sinasabi na i-delay ang proclamation. Hindi. I-proclaim nyo na. Walang problema sa amin yan. Basta i-manual count nyo. Yun ang sistema dito. Yun ang kanilang panawagan. Go. Proclaim nyo na yan. Hindi yan ang habol namin. Ang habol lang namin dito, kapanatagan ng puso at sa susunod na eleksyon ay dapat manual ang counting. Hybrid. Ika nga. Manual ang counting, i-compare dun sa automation, tas isi-send dyan, dun talagang sa main na bilangan. Pero at least, merong manual counting. Hindi na hocus-pocus sa SD card o di kaya na hocus-pocus through the online. Di ba? Ang linaw ho niyan eh. Pero dapat mag-conduct ng manual counting. Anong legal basis na naman ito? Ang legal basis ito, motu proprio powers ng Commission on Elections. Because under the 1987 Constitution po, binigyan ng power ang Commission on Elections to be the sole and exclusive body to conduct an election or conduct elections here in our country. Pero may mandate po that the election should be honest, hope-free. Kaming mga law students noon, hope-free. Ano yun? Honest, peaceful, hope-free. Free, credible elections.
Yeah. Pero ang nangyari kasi dito, hindi po credible, ang dami pong mga tanong. So kailangan babalik ang Commission on Elections sa rason bakit sila nandyan na mention talaga sa 1987 Constitution. Since the credibility of the election is under attack, so kailangan motu proprio, on their own, mag-conduct sila ng manual counting kasi yun po ang nakasaad sa batas. Posible ba yan after the elections? Motu proprio po. Pwede yan gawain ng Commission on Elections. Ano yung motu proprio? On its own. Kasi Yun. Moto proprio, it's on its own. Kala ko kaano-ano ni yung artista. that's part of the powers of the Commission on Elections as the election body in the 1987 Constitution. Second, ano pang gagawin natin? Kung hindi po sila susunod dyan, magpa-file po tayo ng supplemental petition po sa Supreme Court. No? If you will remember, yung PDP Laban po, ginawa po nila akong abogado at saka in my own personal capacity rin, sumama din sa akin si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Raul Lambino, no? Nalista nga din si Attorney Glenn Chong doon sa aming petition for mandamus and prohibition. Ano yung mandamus? Para ma-implementa yung Section 31 of 9369 sa domestic voting na dapat may manual counting of votes in the precinct level. Ano naman yung prohibition? Yung prohibition po ay pertaining to sections 22, 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Kasi doon po sa Republic Act 10590, dapat sa online voting po ay personal voting or by registered mail at saka dapat yung canvassing doon po sa mga embassies. Wala pong batas on online voting, ngunit inimplementa ng Commission on Elections. Kaya nga, kailangan na ma-mandate or ma-ordered by mandamus ng Supreme Court yung Commission on Elections para ma-implementa yung Section 31 na manual counting sa domestic voting at ma-prohibit sana yung online voting kasi sa overseas kasi wala pong batas niyan. So, kung mag-grant yun ng Supreme Court, posible po na magkaroon ng manual counting po. Ngayon, So malinaw po yan mga kababayan. Ha? Una, magkusa na. Magkusa na ang COMELEC. Yan ang panawagan ng taong bayan. Pero ito nga yung ating sinasabi dito, mga friendship. Ha? Sana magkaisa tayo. Kasi ito yung sinasabi kong sa mga Iminatics eh. Bakit kanyo? Kasi itong mga Iminatics, so sabihin na natin itong mga IME vloggers, itong mga nanahimik na porket nanalo si IME. Napapaghalataan tuloy na talagang kayo ay employed ni IME. Di ba? Huwag kayo manahimik. Hindi yan ang pinaglalaban natin. Hindi si IME ang pinaglalaban natin. Nahalata tuloy kayo masyado eh. Ang ipinaglalaban natin dito, hindi na natin pinaglalaban na yung 7 manalo pa. Hindi yun. Hindi na nga sila lahat sila in favor na doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy na kahit ano mangyari, hindi na silang gusto makinabang. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito yung 2028 election. Magkaisa tayo. Yung mga topic nyo halatang-halatang eh. 'Di ba? Ayun lang nga sa akin. Huwag natin tigilan ito. Bakit kayo tumitigil na ipaglaban ito porket nanalo yung boss ninyo at dire-diretso yung retainers nyo? Huwag ganun. Nakakahiya naman tayo sa... Kasi alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami mo nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with the... Baka sabihin ninyo, kay Duterte. Hindi. If I don't like something, I don't like. I don't care. Hindi mo sinagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi din. If I see something wrong, pupunahin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunahin. Nagkakataon lang talagang pareho kami ng puso. Ito walang biro ito
Yung puso ni Pangulong Duterte parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya nagkakatugma-tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan yung initiative ni Pastor ha. Manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahahalata talaga na si Aimee lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yon. Wag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan, minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Halimbawa, kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban, 6 million. Ganon kayang dayain yon. Sigurado naman ako, because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta. Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Kasi nga po, una-una, hindi nila pwedeng pakialaman ang boto ni Marcoleta. Ma-obvious silang sobra. Dahil ang lakas talaga ni Marcoleta. Sinuportahan pa ng INC. So talagang malakas talaga si Marcoleta. Si Senator Bongo, malakas talaga. At si Bato, anak ko po, pag yan sa Mindanao, Visayas, ay grabe po yan. Napakagaling mo niya sa kampanya. Anong ibig ko sabihin? Yung mga nasa baba, yun ang ilalaglag. Yung mga 10 to 12 to 15, yan ang mga nilalaglag. Yan yung kaya nila eh. Actually, mula sa 7 and 8, kaya pang ilaglag yan eh. Hanggang 13, 14. Di ba? Matindi ho yun. Kaya sana, ako'y nakikiusap sa mga Aimee vloggers, Aimee natics. Pansinin natin to. This is not about Pastor Kibuloy. This is not about the Duterte 7, not Jimmy Bondoc, not Attorney Hinlo, not kahit sino sa 7, Attorney Rodriguez, hindi po tungkol sa kanila to. This is about 2028 election. Maawa tayo. Hindi lamang po presidenteng iboboto natin sa 2028. President, Vice President, even senators, and another set of congressmen. Di ba? Congressmen. English mo, kinamatis. Congressman. Basta yun na yun. Huwag kang maarte dyan, banat bay, ha? Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sana lang magkaisa tayo dito sa panawagan na ito. Di ba? Yun lang ho sa akin, ha? Lipat tayo ng topic. Ano pa topic natin? Sabi ko sa inyo, marami tayong topic ngayon. Yung pangalawang topic natin, makakalaya na si PRRD. Bakit ko nasabi? Dahil sa balita na ito. Ayan, ha? Sa Trump sanction, yan, on ICC prosecutor have halted tribunals work, ha? Sa article na yan, ha? Sabi diyan sa article na yan. Number 1, kasi ni-research natin yan eh. Yung pagpataw ng parusa, di ba nung tatandaan ninyo nung yan. Nung February 2025, nilagdaan ni Trump yung Executive Order 14203 na nagpapataw ng mga parusa laban sa ICC, particular na kay Karim Khan. Ako po, itsura pa lang nito. Bilang tugon sa mga warrant of arrest na nilabas ng ICC laban sa mga leader ng Israel dahil sa umano'y mga krimen sa Gaza. Nagalit po si Trump niyan.
So nagpasa siya nung February 2025. Epekto ng parusa, ano yung parusa na yun? Dahil sa mga parusang ito, if i-freeze ang bank account ni Khan, na wala ang kanyang access sa email at pinagbawalan ng mga empleyado ng ICC ng mamamayan ng US na pumasok sa Amerika. Mismong mamamayan ng US to na naging empleyado ng ICC. Kung saan sila maaring aarestuin sila. Dahil dito, ilang NGO, sabihin ng NGO, hindi hungongo yan ibig sabihin to ng NGO, yung non-government organization. Dahil dito, pati yung mga NGO at kontratista ang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Sa madaling salita, wala nang nakikipag-ugnayan sa ICC. Tayo na lang. Hindot. Tandaan ninyo bakit kailangan nila ugnayan sa... Tandaan nyo, ang ICC hindi huyang bansa. Wala hong tax yan. Ano ibig sabihin nun? Saan kukuha ng budget yan? So usually, ang kinukuha na nila ng budget ay yung mga private company na tumutulong sa kanila, pumopondo sa kanila. At sinabi ni Trump, tulong kayo? If i-freeze namin ang account nyo. Ganun. Tumulong kayo dyan, ipapa-aresto ko kayo. Ganun katindi, kaya wala na, tumigil na. Pagkansila ng mga investigasyon, na ICC, kabilang ang mga kaso sa Sudan ay naapektuhan, pinapakansila ni Trump. Ayan mga akusasyon kay Khan. Si Karim ay nagharap din ng aligasyon meron pa pala siyang sexual aligasyon. Sa madaling salita mga kababayan, itong nangyari dito, hindi niya na ma-access yung email niya. Hindi niya, siyempre Google yan, di ba? O kung ano man, hindi ko alam kung bakit hindi niya ma-access. Basta, dahil sa sanction ni Trump ng Amerika. Ito ho yung chief prosecutor. Kasama ho ito, malamang sa malamang, kasama ho ito sa umuusig kay Pangulong Duterte. Ay, ang bali-balita nga, talagang wala nang gumagalaw dun. Takot sila bigla sa Amerika Pag gumalaw ka at nalaman ng Amerika, alam mo naman ng Amerika, napakarami CIA niyan. Pag nalaman ng Amerika ang tumutulong ka sa kaso sa ICC, yari ka. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, bulong-bulungan na ngayon na makakalaya na si Pangulong Duterte dahil dito, nanalo siya bilang mayor. Malaking factor din daw yun. Na maaari ang gawin is work from Hague. Ibig sabihin, hindi man pauwiin sa Pilipinas, tuloy pa rin yung trial, pero sa bahay lang siya, sa The Hague. Ibig sabihin, malaya na nakakapasok yung mga kamag-anak, napapakain na siya ng mga paborito niyang tuyo, ganun. Di ba? Mga balbakwa. Hindi, makakakain na siya ng durian, ganun ba? Ibig pong sabihin mga kababayan, wala na. Alam nyo itong ICC, konti na lang ito, sasabay itong babagsak sa administrasyon. Sabay-sama sila. Babagsak, hindi ho bagsak ng ratings. Nililinaw natin hindi ho baka sabihin na naman nila, gusto ni Banat ba pabagsakin si Marcos? Hindi. Babagsak ng ratings ni Marcos, sabay-sabay sila. Pati ng ICC. Ay, nako. Grabe matinding kaganapan ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is something na very, very, good news. Di ba? Konti na lang. Sa tingin ko, konti na lang talaga at si Pangulong Duterte ay makakalabas na ng ICC at mamamasyal na siya sa The Hague, sa Netherlands. Huwag lang siya pupunta sa mga coffee shop dyan. O mga hindi pala, sa Amsterdam pala yun. Sa Amsterdam kasi ang tawag dun sa mga coffee shop. Ba't coffee shop? Paano naging coffee shop yun? Ang binibenta iba. Anyway, ito pa. Pag-usapan din natin itong dismissal ng yung kaso ni De Lima.
Lupit itong kaso ni De Lima na ito. O, pakinggan natin ha. And to give us reaction to this development, we have former Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Gretchen. Okay, first, I want to get your reaction to this decision by the Court of Appeals. You shared it on your Facebook account. No? This was dated April 30. Kailan niyo po nalaman? I think a copy of the decision was given to me 3 days earlier. Before it came out? Before it came out. In fact, nagtataka nga ako bakit the mainstream media ignored it. Kaya ako mismo nagpadala sa mga sa mga media outlets. Sabay na pinost ko sa aking Facebook account. Okay, 3 days earlier po than April 30? Hindi po. Ang sinasabi niya dito, 3 days before lumabas sa media, lumabas na actually ito sa social media. Ang tagal pick upin ng mainstream media. Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang pick upin to? Hindi. 3 days earlier na 3 days earlier ngayon. So, ibig sabihin, today is 16. So, 3 days earlier. The other day lang. How do you read this decision saying that the Muntinlupa RTC decision is null and void, that there was grave abuse of discretion? The camp of Attorney De Lima says this was just, a poorly written decision, and there is room to revise what the judge wrote. You know, when that decision came out, acquitting the former senator in 2022, I think, 2022. I was one of the first to assail the decision as being gravely erroneous because the decision was based on the recantation of the testimony of the principal witness, Ragos. And I was saying that there is nothing in the record that shows that Ragos' first testimony pointing to the accused as having committed the crime was never proven to have been made under coercion. There was no proof that he was intimidated or there was a threat to kill him if he did not testify. Kasi kaya na-acquit kuno si De Lima, it's because of the recantation. Okay? Dahil doon sa recant nung isang quote-unquote star witness before, di ba? Ang pinapaliwanag nga ng korte, yung CA, yung Court of Appeals. Kasi ganito yan RTC, CA, Supreme Court. Okay? Para malinaw. Inaral natin to Kasi may mga kaso tayo So sa RTC, sinabi, because of the recantation, na-acquit si De Lima. Ang problema, doon sa recantation, hindi naman dinetalye ng RTC yung recant na ginawa. Ano ba yung ni-recant that made you realize as a court na hindi siya convicted o hindi siya may kasalanan? Yun yung sinasabi ngayon ng CA, yung mas mataas na korte. Sinasabihan niya, kasi ganun po sa Pilipinas Sa Tagalog, ganitohin na lang natin etong CA, pag may ginawang hindi ka maayos, o sabihin na natin, merong kaduda-dudang ginawa itong RTC, yung nasa baba niya, sisitahin niya ngayon. Sandali, ano tong mga pinagsasabi mo dito? Ano tong ginagawa mo dito? Ano tong decision mo? Sandali, may problema yan. May power silang gawin yun. Tapos, pag natulongges din sa CA, ang Supreme Court meron din sasabihin. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, sandali, CA, bakit mo pinayagan ito? Kaya nga kahit papaano, alam mo yon, hindi ko sinasabing sa pangyayaring ito hindi ko sinasabing may kalokohan yung RTC. Pero sa mga generally speaking, pag may kalokohan ng RTC, mapupuna yan ng CA. Kaya ingat din sila dyan. So pag pinuna naman ng CA o kaya pinalusot din ng CA yung kalokohan ni RTC, pupunay naman sila ng Supreme Court.
Bakit mo pinalusot to? Ayon sa batas, ganito. Yan. So ngayon, sinasabi na null and void yung decision ng RTC. Sinasabi doon, sandali, sinasabi mo dahil sa recant na walang hindi guilty si De Lima. O ipaliwanag mo ngayon kung ano yung recant na yun. Ano yung mga factors na nag-decide mo o nag-decide ka na sabihin mong hindi convicted o hindi may kasalanan o walang kasalanan si De Lima. Yun ang sinasabi ngayon ng korte. Okay? Ng CA. So, kaya nga ang mismong pagtitingnan nyo yung page, kasi nilabas ni Panelo ito Pag titingnan nyo yung page doon, sinabi mismo ni Panelo doon, yung nilabas ng document, ay yung null and void yung decision. Okay? Hindi yan, sinasabi kasi nung iba, parang uulitin yung trial, it's another trial, kaya ang tawag dyan double jeopardy. Hindi po. Null and void. Pag sinabi mong null and void, baliwala. Hindi. Mali yan. Hindi yan tama. Parang ginaganon mo yung korte. Parang ganyan ang usapan. O, tuloy natin The to. way he did. And so I said, if that is only the basis of your decision, a recantation, then you are violating the rules on evidence. A recanted testimony has always been viewed as very weak in considering the evidence against or in favor of the accused. So sinasabi ni Panelo dito, very weak daw yung dahilan, ibig sabihin weak as an evidence, yung dahilan na nirecant yung unang sinumpaang salaysay ng witness. Yun ang yung ika nga, yung timbang. Kasi remember, ang judge tinitimbang niyan based on evidence. Ang sinasabi ni ni Panelo, masyadong magaan o weak yung ebidensya ng pag-recant. Gets ninyo? So hindi dapat maging dahilan yun para ma-acquit o palayain si De Lima. And moreover, I said, there are evidence in the record that shows the guilt of the accused apart from the testimony of Ragos. No, yun, malinaw yun. So, even without the testimony of Ragos, yung nagtestimony na laban kay De Lima na eventually bumawi. Okay? Sabi nga ni Panelo, even if wala yung testimony ni Ragos, the other evidence na nagsasabing guilty si De Lima ay malakas na. Hindi na kailangan, dagdag na lang ika nga yung testimony nung Ragos. So, bakit, yun ang question doon, kung bakit nag-decide yung RTC based on the testimony o yung pag-recant ni Ragos. Hindi dapat. Yun ang sinasabi, according to Panelo, ng CA. Kaya sinabi ko, I was even egging. I said, the government should appeal this because it is against the law and against the evidence. In other words, kaya tama yung ginawa ng Solicitor General Maynard Guevara when he filed a petition for certiorari kasi there was an excess or lack of jurisdiction. Kaya sabi ng court, tama ang petition dahil yung mismong court ay violated the constitutional mandate. Kailangan kasi pag may decision ka, you have to explain exactly the facts of the case and then the evidence upon which your acquittal is based. Anyway, wala, hindi niya ginawa yun Basta sinabi niya lang, since the testimony of Ragos was recanted, then there is no more basis for the guilt of the accused. Well, Doon nga, medyo nalalabuan ako sa korte doon tama si Panelo doon parang walang kinaugnayan Ba't di mo man lang pinaliwanag? Bakit hindi mo pinaliwanag na dahil sa pag-recant ni Ragos, hindi na guilty? May iba pang ebidensya na nagsasabi di umano na guilty si De Lima. Ang problema,
hindi niya pinaliwanag doon sa kanyang decision. Yun ang sinasabi ni Panelo. At dahilan kung bakit sinabi nung mas mataas na korte, which is the CA, the Court of Appeal, sinasabi nila, sandali, mali ito null and void tong decision mo. Ipaliwanag mo ngayon kung bakit ganyan na naging decision mo. Mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Attorney, is it just a matter of rewriting that decision or could there be a retrial? We do know that there is So sabi dito, kasi yan ang argument ng kabilang kampo ano lang naman yan, papaliwanag lang naman, isusulat lang paliwanag lang ng RTC. O baka naman another trial. Principle against double jeopardy in the Constitution that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Alam mo, para maging valid ang acquittal, kailangan one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered a decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, di ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absuelto. Wala kang pino-point out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Madalit sabi, kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwalang hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabsuelto. Kaya I remember in my show and other interviews on that very day na in-announce, binanatan ko na ng binanatan niya. Sabi ko, mali yan, dapat mag-appeal kayo niya. Okay. With that said, what is the best scenario here? Is it the same judge that will be presiding over the hearings, or should this be raffled off to another judge, given that the ruling says that there was a grave abuse of discretion and over lack or excess of jurisdiction? Well, the decision says it's remanded to the same court of origin. So the judge can proceed, or he can recuse himself, or there might be a motion from either parties to inhibit himself to proceed with the case. So depende yan. Kung magkaroon ng recusal, o kaya naman nag-voluntary na siyang umalis, inarako niya. Okay. On the part of Rafael Ragos, you said that there is a lack of evidence that he was threatened. He claimed that former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III forced him to sign an affidavit accusing Senator De Lima and his former security Ronnie Dayan of involvement in illegal drugs. Ano po ang dapat ma-produce na ebidensya ni Rafael Ragos to certify that he was threatened, intimidated? Unang-una, sinasabi niya, tinakot siya. And yet, there is no proof of that. Wala siyang testimonya kung ano yung pananakot na ginawa. Pangalawa, you must remember na yung recantation happened almost 5 years after the testimony was made in court. And in the interregnum, in the interval,
Alam mo ang ginawa ng Ragos? Katakot-takot na nagpahayag siya. Paulit-ulit niya sinasabi yung testimonya sa hukuman. Sa congressional hearing, kung hindi ako nagkakamali, twice or 3 times niya inulit yung mga testimonya niya. Moreover, yung sinasabi niyang natakot siya dahil Secretary of Justice, nawala na si Secretary Vitaliano. Tindi niyan, ano? Kaya nga dapat talaga sa korte natin ang trial hindi sa public di ba? What do I mean? Hindi kasi minsan marami sa ating mga na pa-public trial lang Dito kasi kung talagang tinakot ka, kaya ka nag-recant ng iyong kaya mo sinabi yung mga yon dati, kailangan mong patunayan. Paano ka tinakot? You have to prove that. Hindi basta-basta pumayag ka lang na natakot ako kaya binago ko. Kasi sasabihin pa rin ng korte ngayon, baka naman kasi ngayon, meron na naganap na hocus-pocus kaya ka nagbago ng testimony mo. Di ba? So you have to prove na talagang merong pananakot na ginawa sa'yo kaya ka nagsabi na guilty si De Lima. Di ba? Kaya mo sinasabi, kaya mo nilaglag si De Lima. Kailangan mo i-prove yun. Ang lupit po niyan. Kung katulad ka ni Atty. Claire, sasabihin sa'yo, sino nagsabi? Sino nagtanong? Ano na? Aguirre at that time, ba't hindi siya lumabas? Kung totoo yung sinasabi niya. Kaya may problema talaga. May problema yung kanyang teorya na kaya siya nagsinungaling, inirit lang siya, tinakot siya, will not lie. Problem. Okay, Attorney, we'll get more clarity on this from the other side of defense, from the defense of Attorney De Lima right after. Pero gusto ko lang po kayo tanungin, on another note, in another topic, what are your reactions to the results of the midterm elections and the showing of the Duterte? So ayan na po mga kababayan. So yan po ang update. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na agad-agad babawiin ba yung kanyang release. Kasi medyo ito Ang nangyari dito, pinalaya. Pero ngayon, parang sinasabi, yung decision na nagpapalaya kay De Lima ay null and void. So, will the court issue another warrant? Di ba? Ano ho kaya ang magiging Sa tingin, ewan ko sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo ngayon na nagbabago na ang klima. Read between the lines, I cannot tell you directly Ngayon nagbabago na ang klima ng politika, magbabago na rin ang klima. Ang labo mo, Banatbay. Pero kung naintindihan nyo na. Kasi alam nyo mga kababayan, ganyan po ang nangyari. Nung una kasi, they play God. They play as if they rule the world. Of course. Pero sabi nga, actually may nag-advise sa akin ito, antayin mo. After the election, the environment, the political environment in the Philippines will change. Why? Because makikita dito how powerful na yung the Duterte and how weak is the administration. Siyempre, sunod lahat dyan. Sunod sa ganyang klaseng klima ang lahat. Whether lang yan. Whether kung anong branch pa of the government. Yan. Ano ibig ko sabihin? Kasi marami naman din talaga na hindi pumapalag. Bakit? Ang ginagawa nila, they know the truth, but they would just delay it. Bakit? Kasi nga, natatakot sila pumalag. Dahil ikaw ang yayariin. Pero now, nakikita nila that the house is falling down, the house is going down, they would reconsider yung mga decision nila. Yun lang. Gusto ko lang sabihin, bahala na kayo mag-read between the lines. Kasi syempre, mahirap naman. So, ako, sa totoo lang, ako po'y natutuwa sa mga pangyayari.
At sabi nga nila kaya tayo daw nagre-request ng manual counting, it's because bitter tayo. No, we're not. Well, we're happy with ito mga kababayan, we are happy with the result of the election overall. Ano ibig sabihin? Yung mga nanalo sa lokal, ako, nakakita talaga ako personal na mga dayaan. Pero yung pangkalahatang nangyari, natanggal yung mga katulad na hindi natin gusto, nawala ng yung mga buwisit, yung mga nawala sa gobyerno, yung mga piling sisiga-siga, natanggal. Ibig sabihin, at ito, lantarang, lantarang Duterte versus Marcos na yan. Halimbawa na nga lang po niyan, yung Cebu, di ba? Yung governor. Alam mo, napanood ko yung interview nung si Governor Pam. Grabe, simpleng tao lang pala. Isang OFW dati. Parte pa siya ng maisog. Ganon lang. Tapos, binangga ang isang Governor Gwen. Ang lupit. Hindi basta-basta si Governor Gwen. Kita mo naman kung paano magalit yun. Nagiging yun. Napapanood ko yun sa mga Sleeping Beauty. Yung itsura ni Madam Gwen, di ba? O, di ba? Pero yet, natalo. Dahil walang iba kung hindi si mga Duterte. Credit sa mga Duterte talaga yun. They see that the power of the Duterte lalong lumakas nung kanilang tinagpias si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Kaya magbabago na environment. Isa dyan, yung impeachment. Magbabago na yan. Decisions. Naku po. Kasi alam mo, bakit ko sinabi na ganun? Kasi nga, yung mga natin, ako kasi, meron akong faith pa rin. Meron pa rin akong tiwala sa justice system natin. May tiwala pa rin ako. Hindi lang sila masyadong nakagalaw nitong mga nakaraan dahil din siguro sa banta ng nasa kapangyarihan. Pero ngayon, nakikita na nila na yung banta ng kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. Diyan na nila inilalabas ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, itong darating na 3 taon ito, manood kayo. Ako, excited ako. Excited ako kasi talagang lalabas at lalabas na ang mga katotohanan. Tapos na yung impeachment. Sa tingin ko, makakalaya na si Pangulong Duterte. Sa tingin ko, yung dapat makukulong na uli. At yung dapat palayain ay dapat makalaya na. Maniwala ho kayo sa akin, unti na lang, konti na lang. Hindi ho natutulog ang Diyos. Yan ang palagi ko sinasabi. Kung tayong mga Pilipino, iba sa atin natutulog, ang Diyos po hindi natutulog. Yan po ang tatandaan natin. Kaya magmatsyag po tayo, mga kababayan. Okay?